Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot. Palatuntunang isyung pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:54 ng umaga at mamaya ang tabayanan sina Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Ayan, banggitin ko ulit ang good news sa ating mga motorista. Alam kong maraming nakangiti ngayong mga driver. At sana magkatotoo. Although hindi agad-agad maibababa dahil nga sa mga nasirang infrastruktura rin. Diyan po sa gitnang silangan, lalo ho yung mga nagsusupply ng mga langis. Lalo na po sa ginagamit sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Pero good news sa mga motorista, may aasahan ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtayong ng oil industry sources, posibleng umabot hanggang 9 pesos ang bawat presyo sa kada litro ng diesel, habang pwede namang bumaba sa piso lang ang gasolina. Posible namang maglaro sa 3 pesos hanggang 5 pesos ang itatapya sa kada litro ng kerosene. Ito ang unang rollback mula nang ipatupad o magpatupad ng sunod-sunod na mega oil price increase dulot nga ng giyera sa gitnang silangan. So ulitin ko, manong driver, mga Tuesday, pwede na daw ang magkaroon ng rollback ayon din sa Department of Energy. Ang presyuhan ho natin, posibleng umabot ang rollback ng 9 pesos bawat litro sa presyo ng diesel at posibleng bumaba kada piso, kada litro naman ang presyo ng gasolina. Posibleng maglaro mula piso o 3 pesos hanggang 5 pesos ang itatapyas naman kada litro ng kerosene. At syempre, bago po sa iba pang mga balita, gusto kong batiin ang mga avid viewers natin. At natutuwa naman ako at magaling na si Apa at saka si Ama nanonood ngayon. Naimbag nga bigat. At salamat at ingat po kayo ha. Naway gumaling sa lalong madaling panahon, magpalakas po kayo. Naimbag nga bigat kay Apa at kay Ama. At syempre kay Miss Avi at saka sa kanyang pamilya na tuwing Sunday na nag-aalmusal ay nanonood sa ating programa. Salamat, Miss A. At gusto kong batiin ang mga April birthday celebrants. Belated happy birthday kay Mr. Ray David. Sir Rad, kamusta na? Beke naman. Pagbati rin mula sa ating mga kasamaan kay Ellie, kay Joyce, kay Weng, kay Lani, kay Sally, at sa iba pa nating mga kasamahan. Belated happy birthday, Mr. Ray David. Gusto ko ring batiin ng belated happy birthday si Edmar Aguila ng Toyota Alabang. Sir Edmar, happy birthday! At sa lahat po ng mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang birthday ngayong buwan ng Abril. Ilan pa rin ho mga balita ngayon pong umaga ho ng Sunday. Hindi agad maibababa naman ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado sa kabila ng inaasang rollback sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Department of Agriculture, mananatiling mataas ang presyo ng mga pagkain pero makatutulong ang rollback para hindi ito lalong tumaas pa. Sa ngayon, nakatutulong anya ang sapat na supply ng mga imported stock para hindi lalong tumaas ang presyo ng mga pagkain. Matatanda ang sunod-sunod ang naging malakihang taas presyo sa mga oil product dahilan para sumirit din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mula naman nang magpatupad ng ceasefire ang Amerika at Iran, bumaba rin ang presyo ng crudo sa world market bagamat hindi pa ito agad mararamdaman sa bansa ayon sa Department of Energy. At panawagan po uli namin, maging responsable po tayo sa ating paggamit ng mga cellphone.
pag-share ng kung anong mga balita. Kung alam nyo na po talagang fake news, ay huwag nyo na pong ikalat. At maging mapanuri po tayo. Kung meron po kayong mga report o kaya naman balitang nababasa na tingin nyo ay wala pa kayong kumbaga confirmation, abay makinig po kayo sa DCRH. O kaya sa iba pang mahimpilan ng radyo at marami rin ho dyan, telebisyon at marami rin tayo mga online news agencies. Kaysa po ipapakalat natin ang mga walang kakwenta-kwenta at walang katotohanang mga balita. Marami na ho tayong problema ho sa bansa at wag na ho tayong dumagdag sa mga problemang kinaharap po natin sa ngayon. At higit sa lahat, maging bahagi po tayo ng maayos na kumbaga ay pamumuhay dito sa Pilipinas. Tulungan ho natin ang gobyerno, sino man ang nakaupo ngayon. God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito po sa Isyung Pambayan. Siyempre, hindi ko nakakalimutan mga kababayan nating nasa abroad. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anumang time zone, anumang weather sa mga bansang inyong kinaroroonan. Salamat sa pagtutok sa DCRH. Ako po si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 9 ng umaga. Sumayin niyo ang palatuntunang isyu. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plano ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste.